Good morning mga kaibon. So yun, kakagising lang natin, no? Tapos kakatapos lang natin magpakain ng mga alaga nating African lovebirds. So ngayong araw na to, silipin natin yung sa Opaline Dilute project natin, no? Kung napisa na ba lahat yung mga inakay nila at kung okay pa ba yung mga inakay nila, no? Dahil matagal-tagal na natin hindi nasisilip yung nest box nila. So tara, silipin natin yung mga inakay nila kung okay pa. Samahan nyo ako mga kaibon, tara. So guys, ito yung Opaline Dilute project natin. Yung Blue Opaline Dilute natin, ito kumakain, no? Sigurado magpapasubo na to niyan, or nakapagpasubo na siya dahil matagal magpakain ng mga pag nagpapakain ako ng African lovebirds, inuuna ko sila dahil sila yung may inakay. So medyo matagal yung nakalipas na oras dahil marami tayong pinapakain na lovebirds. Baka nakapagpasubo na to ng mga inakay niya, no? So check natin yung mga inakay nila kung kung okay pa ba. Tara, check natin. Tagal-tagal na natin din nasisilip to eh. Palabasin lang natin yung hen natin. So napisa pala yung mga inakay nito. Nag-start ng ma-hatch nung katapusan, no? December 30. Yun yung hen natin. Para Blue Opaline possible split dilute. Check natin yung mga inakay. Ayun, may 4 silang inakay. Sana mabuhay lahat yan mga kaibon, mga kalapatids, no? Tsaka sana may tawag dito, may sa kanila, may mag visual na dilute, no? Para maging proven split dilute na yung hen natin. Puro blue series yata yung nilabas nila, no? Pero hindi pa tayo makakasigurado. Pag tumubo na yung balahibo, check natin kung may magpaparglo sa kanila, no? Yun, no? Nakapagpasubo na yung kak natin, no? Halos nasubuan niya na yung mga inakay niya. Pero yung iba ko konti paling laman nung nila, dibdib nila, no? Kaya magpapasubo pa to sigurado. Yun. Hindi na natin i-storbit masyado yung ibon natin, baka may stress pa. Dito naman sa mga natin, mga breeder natin, no? Eto, confirm ko na na sila, nag-nesting na, no? Etong Lutino Opaline project natin. Kung mapapansin nyo, medyo magana yung pit ng hen natin dito. Siguro 1 week or mahigit, baka mangitlog na tong natin, Lutino natin, no, na hen. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo magana yung pit niya. Tapos dito sa taas, yung Lutino Opaline project din natin, yun, nag-nesting na rin, no, yung hen natin dito. So sabay silang nag-nesting na naman, no, yung Lutino Opaline project natin. Tapos meron pang isang nag-nesting dito, etong natin, Crimino Opaline project naman natin, no. Etong green split Opa, split Ino, split Par Blue natin, tsaka yung White Bull split Ino natin. Nesting status na rin sila. So yun, baka halos sabay-sabay tong mga ibon natin mangitlog, no. Tsaka itong natin, Opa Pale Follow project natin, no. Itong green split Opa, split Pale Follow natin. Ay, green split Opa, visual Pale Follow, at saka yung green Opa Pale Follow natin. Medyo magana yung pit ng hen dito eh. Siguro mas unang mangingitlog to kaysa dun sa mga Lutino Opaline project natin, no? Mas unang nag-nesting to. Pero etong natin, etong isang Crimino Opaline project natin, wala, hindi pa nag-nesting. Tsaka yung etong sa baba natin, yung bagong ibon natin, no, yung Personata natin, Via Personata, tsaka yung Mauve Personata natin, yung hen dito nagde-nesting na. Tapos etong RF Opaline project natin,
wala, hindi pa rin sila banded, no? Kaya ano, baka paliliguan ulit natin to para maging banded na sila, tas ihiwalay muna natin sila, no? Para makapagsulo yung mga ibon natin, magband kagad. Yun mga kaibon, no? Ito yung pinagpapares natin, di pa rin banded. Yung blue Ewing natin na split O5 cock, post RF, post pale follow, post dilute. Tsaka itong green Ewing opaline natin na post RF, post pale follow, no? Possible cock naman tong ano tong blue Ewing natin, kaya lang di talaga sila nagbaband, no? Kaya paliligo natin sila ulit ngayon, pero hindi ko napapakita sa video na kung paano natin sila paliliguan dahil naipakita ko na nga dati kung paano tayo magpaligo ng mga ibon natin. So paliligo natin sila ulit, tapos ihiwalay muna natin sila ng kulungan. Baka ilagay natin sila muna dun sa ano, sa labas ng aviary natin, no? Dun sa harap. Lalagay muna natin sila dun para makapag-solo, magband sila agad. So yun, tara. Paliliguan ko lang yung mga ibon natin, tapos yun, sana magband sila agad. Tapos shoutout nga pala kay Sel Merchor Advin Kula, no? Binabati ko siya ng ano, happy birthday, no? Birthday niya nung January 6, no? Birthday niya ng January 6, alam ko January 6 eh. Ka-birthday niya yung ano ko, pamangkin ko, no, na si Zach naman. Happy birthday din sa aking pamangkin. Yun. Binabati ko lang sila ng ano, happy birthday. Sana maging maligaya yung araw nila. So yun mga kaibon, no. Pinakita ko lang sa inyo yung ano natin. Mga inakay ng Opaline Dilute Project, no. Goods na goods naman yung mga inakay nila. Napisa yung 4 na itlog, no. 4 out of 4 dun sa itlog nila napisa. So magaling talaga yung hen natin dito bumuhay. Tapos yun, sana mabuhay talaga yung mga inakay nila, at saka sana magkaroon ng visual na dilute, no, para maging proven na split dilute yung hen natin. Pero kapag walang kapag walang nag visual dyan sa mga anak nila na dilute, baka maging negative na sa split dilute yung Parblo Opaline natin. Pag gano'n, papalitan na natin ng kapares para hindi masayang yung oras natin. Hanapan natin siya ng split dilute na kapares talaga, no? Yung sure split dilute na hen, para makapagpalabas tayo ng mga Opaline dilute dito sa ano natin, dito sa aviary natin, no? So yan mga kaibon, tsaka pinakita ko lang din sa inyo yung ano, mga ibon natin na nagne-nesting na malapit ng ano, mag-breed, no. Talaga yun, siguro this year, no, kakapasok lang ng 2025, baka marami tayong maging painakain yan. So yun, tas marami tayong maipamimigay na mga ibon sa ano natin, sa free raffle birds natin. So mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.